Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po may mainit na balita o natatandaan po natin nung nakaraang araw lang po, di ba? Hanggang ngayon may mga rally po doon po sa mga tagasunod o mga followers o nagmamahal kay Pastor Kibuloy. Ito po may lumabas po na isang vlogger na naninira po sa naganap na rally. At nagbayad pa di umano itong vlogger na ito na sa pangalan ni Nino Barsaga, mga katambay. At ito po, pakinggan po natin ang balita kung paano ang ginawa nitong si Mr. Nino Barsaga sa ginawang paninira sa mga rally na naganap po sa kay Pastor Kibuloy, mga katambay. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin, mga katambay. Vlogger na sangkot sa umano'y tanim t-shirt sa rally ng KOJC, posibleng makasuhan ng cyber libel ayon sa PNP-PIO. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Nino Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa liwasang Bonifacio sa Maynila araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumalong sa nasabing rally. Bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNI kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, maaring makasuhan anya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat ito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. Pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable po sa PNP ay panibagong kaso po yon sa illegal use of service uniform po ng PNP at kung may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang account po ay kung sino man po ang nabiktima na yun ay may kakapatid po silang magreklamo at sampaan po siya ng kasong cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director. Yan po mga katambay at ito pa balita, ito po yung mga binayaran po. Nagsalita na rin po yung mga nabayaran po na 100 piso. Itong vlogger na si Nino Barsaga. Pakinggan po natin yung mga binayaran, mga katambay. Sa taong putang ina yung hayop na yan. Pwede pa kayo-describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis daw siya. Ano siya, yung nakalagay doon na team police, tapos mayroon sa logo ng police dito, dalawa, naka-white. So, ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police? Oo. Team leader daw siya, team leader. Putang ina, kung makita ko dito, bubugin ko ito ng hayop na yun eh. Manilang puri pa lang yung ginagawa niya. Kung alam namin, bakit may papayag kami sa 100 lang. Diba? Ang gusto ng malilawin namin, bigyan kami proteksyon ng mga tao para madiin ang hayop na yan. Yun ang gusto namin. Para malinis pangalan namin. Ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi nyo ngayon sa taong bayan na galit na galit sa inyo? Huwag kayo maniwala sa vlogger na yan. Putay ng vlogger na yan. Bago kayo maniwala sa vlogger na yan, kaming tanongin nyo kung totoo ba siya sabi nila o hindi. Pakita sa amin yung tao na para malaman niya kung anong dinadaig namin sa hayop na yan. Baka dito ko pa siya mapatay hayop yung putang vlogger na yan. Ako yung pulis siya, putang ina niya. Pati pamilya namin na nasisira dahil sa kanya. Anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang gantong kasama, kung totoo man na kasama ng mga pulis to? Dapat sir, dapat hinuhuligan yung mga tao na nagpapanggap na pulis, na vlogger ng pulis. Yung wala palang katotohanan na vlogger ng pulis, dapat hinuhuli yan. Para handa naman kami mo magtistigo sa hayop na yun eh. Dapat huliin nila yan. Hindi lang kami 10 tao dito o 20 tao dito na para binayaran kagsanday isang ulo. Ibig sabihin marami pa kayo? Marami pa kami. Boss, thank you boss. Yan po mga katambay, nagsalita na rin po yung mga binayaran po nitong vlogger. Pero malalim po itong problema na ito mga katambay. Dahil sa tingin ni Kamanong, meron po nagpopondo dito sa vlogger na ito. Di umano sa mga katambay, di po ba? Dahil hindi maglalakas loob ito
Di po ba? Pati uniforme ng kapulisan nagagamit, di po ba? Nagpapanggap na vlogger ng mga pulis itong tao na ito, si Mr. Barsaga, mga katambay. Hindi po magandang gawain ito ng isang mamamayan, lalo ordinaryong mamamayan lang pala siya. Di ba? Wala siyang katungkulan sa ating bansa, ni hindi man lang siya pulis. Nagpapanggap na pulis, di ba? Nagsusuot ng uniforme ng pulis. Tama lang po yan, yung sinabi po ng tagapagsalita ng PNP. Dapat po talaga na ito'y kasuhan ng madala at ng hindi pamarisan ng mga Pilipino sa komento ni Kamanong. Di po ba mga katambay? Talagang yung rally na prayer rally ng Pastor Kibuloy, talagang pinasukan niya. Talagang planado po. Sa tingin ni Kamanong, planado ang ginawa ng grupo nitong si Mr. Nino Barsaga. At ito pong tao na ito, may mga kaso pala ito, mga katambay. May kaso at nakulong na rin po pala ito. Nakulong na po noong mga ilang taon po nakakaraan. At ito po ay madaling makilala, sabi nung binayaran, dahil ito po ay kalbo. Hindi naman lahat ng kalbo ay masama, mga katambay. Siya lang yon, yung kalbo na yon na sinasabi. At ito ay may pagka third ano tawag yung may pagkasilahis, di ba? May pagkasilahis po yata itong kalbo na ito. Pero hindi naman lahat ng silahis o bakla masama, di ba? Ito lang po, mukhang ito merong matinding therapy. Pera na involved at talaga itinaya niya yung kanyang kanyang pagkatao, kanyang paninindigan dahil sa pera, di umano, di ba? Ang lakas ng loob, di ba? Na pasukin mo isang bagay na illegal na po yan di ba? Yung sinasabi, yung cyber libel, matindi rin pong kasuhan yan, di ba? At yung kaso pa na ikakaso ng PNP sa kanya dahil ginagamit niya yung uniforme ng pulis na hindi naman siya pulis, di ba? At yung panunuhol, di ba? Sa mga tao na mga tinatawag natin nasa laylayan, mga squatter po. Doon siya kumuha ng mga taong gagamitin para siraan yung prayer rally ni Pastor Kibuloy. Para sabihin yung mga nagrarally doon bayaran ng 100 piso. Pero nadulas pa nga katambay yung in-interview in-interview po ng isang reporter, nadulas pa. Kung alam daw niya na yung sisiraan ni Pastor, hindi siya papayag doon sa 100 piso Di ibig sabihin, itong mga tao na rin ito, talagang nagpapabayad. Di umano, di ba mga tambay? Dahil nadulas kung hindi nga lang daw, kung alam nila na si Pastor pala yung sisiraan, hindi sila tatanggap na 100. Ibig sabihin mas malaki pa yung i-charge nila o sisingilin doon sa kalbo. Doon sa mamang kalbo na si Nino Barsaga. Natawa rin ako ron mga katambay, yung salita nung sinasabing nililinis nila yung kanilang pagkatao. Pero sa kabila, paano malilinisin yung pagkatao mo? Sa loob, sa 100 piso nga, nasubukan ka na hindi mo muna inalam kung sino yung sisiraan. Kinuha mo na agad yung 100. Sige, punta na tayo doon sa rally ng prayer meeting at siraan na natin sila. At tayo magpanggap na binayaran ng grupo ni Kibuloy, di ba? Paano malilinis yun? 100 piso, yung pagkatao, ay nako, 100 piso. Anong mabibili ng 100 piso sa mahal ng bilihin, di ba? Isang kain mo lang yun, wala na. Pero yung pagkatao mo, ganun kahirap ang sitwasyon ng taong bayan, lalo mahirap sa ating bansa. 100 piso na lang. Ibebenta mo ang iyong dignidad, di ba? Halagang 100 piso. Nakakalungkot mga katambay. Yun po mga katambay, ang sinasabi ko nga, ang komento ko, bigyan ng leksyon itong vlogger na ito kasi yung ginagawa niya ay hindi tama, lalo sa ating bayan. Matindi po at paninira at naturingan siya ay vlogger. Nagbablog po siya tsak sa Facebook at YouTube at kung ano-ano pa, TikTok o Instagram. Marami po itong maidadamay. Pati yung mga nagbablog na matino, masasama sa mga
sa mga problema nito dahil pag sinabing vlogger, karamihan ng mga mahihina rin mag-isip. Di umano, nilalahat di ba? Di nilalahat na lahat ang mga vlogger, di ba? Kahit yung mga matinong nagbablog, di ba? Kaya dapat po sa komento ni Kamanong, bigyan ng leksyon ito, yung nararapat na parusa ang ibigay rito dahil hindi na nadadala pala itong si Mr. Barsaga dahil nakulong na pala ito. Talagang ito pala malakas ang loob at talagang sinasabi nga ni Kamano, merong nasa likod nitong taong ito kasi hindi lalakas ang loob ni Mr. Nino Barsaga kung walang puprotekta rito na di umano mga politiko, di ba? O masigit pa sa politiko, di ba? Yun lang po mga katambay, ang komento ko sa isang vlogger na hindi maganda ang ginagawa lalo sa ating bayan. Diba? Dapat siya ay mabigyan ng parusa na nararapat sa kanyang ginawa. Di ba mga katambay? Muli po si Kamano, nag-iwan pong mahalin pa rin natin ating bansa. Ingat-ingat lang po at huwag natin ipagbili ang ating pagkatao sa halagang 100 piso. Mag-isip-isip po tayo mga katambay. Ingatan nawa, may pag-asa pang babangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.